Noong September 9, 1944, si William Maxwell ay naimbitahan ng isa niyang matalik na kaibigan para ipakita ang mga bagong imbensyon nito sa isang workshop sa Gloucester Road. Ngunit nang pumasok si William sa madilim na basement workshop, habang abala sa pakikinig at pagmamasid sa mga bagay sa loob, ay biglang inatake siya ng lalaki. Sa isang malakas na hampas sa ulo, agad siyang nawala ng malay. Doon ay binaril siya nito upang tuluyang tapusin ang kanyang buhay. Ipinasok ng lalaki ang katawan ni William sa isang malaking drum na bakal. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang kumukulong sulfuric acid sa katawan nito. Doon ay unti-unting nagbago ang itsura ng bangkay. Ang balat ay nalulusaw, ang laman ay nagiging likido, at ang dating tao ay unti-unting naging isang malagkit na likidong itim. Kinabukasan, kinuha ng lalaki ang drum at itinapon ang natitirang likido sa isang manhole. Si William ay tuluyan ng nalusaw kasama ng tubig na dumaloy sa agos. Si William Bill Maxwell ay naging isa sa mga biktima sa serye ng pagpatay ng acid bath killer na si John George Hay. Isinilang noong 1909 sa Stamford, Lincolnshire, lumaki si John Hay sa isang mahigpit at relihiyosong pamilya. Ang kanyang mga magulang, kasapi ng Plymouth Brethren, ay nagturo sa kanya ng matinding takot sa kasalanan at parusa. Sa paaralan, siya ay mahusay sa matematika, sa chemistry at sa draftsmanship. Mahusay din siya sa musika at sa katunayan ay nabigyan siya ng scholarship upang sumali sa Wakefield Cathedral. Sa kabila ng relihiyosong anyo, ay unti-unti siyang nahumaling sa panlilinlang at krimen. Mula sa pagpeke ng mga dokumento hanggang sa mga pandaraya, nasangkot din siya sa isang scam na may kinalaman sa pagbebenta ng mga picking shares sa mga kumpanya. Ang draftsmanship skill niya ay napakahusay. Sa sobrang husay nito, ay sinasabi ng mga tao sa Britain na siya ang pinakamagaling na palsipiko sa Britanya. Pwede niyang kopyahin ang sulat kamay ng isang tao nang walang pagkakamali dahil napakagaling niyang conman. Noong 1937, si Hay ay nagkaroon ng trabaho sa isang mayamang pamilya at ang kanyang tungkulin ay maging driver ng anak ng mag-asawang Maxwell. Si William Maxwell. Siya ang lalaking pinatay sa intro ng ating kwento kung iyong natatandaan. Dito, unang nagtagpo ang landas ng dalawa. Dahil sa charming at matalino si Hay, ay mabilis na nakuha ng lalaki ang loob ng kanyang boss. Sila ay naging matalik na magkaibigan sa puntong pinagkakatiwalaan na siya sa maraming bagay. Ngunit ang trabaho niyang iyon ay hindi magiging sapat upang suportahan ang kanyang mga luho sa buhay. Kalaunan ay gumawa na naman siya ng mga kriminal na gawain upang may pangtustos siya sa kanyang mga mamahalin na damit, sasakyan at pangtaya sa kanyang mga sugal. Hanggang sa ang mga kriminal na gawain niya ay nagpahantong sa kanya sa bilangguan. Sa kabila ng lahat, ang boss niyang si William ay hindi siya kinalimutan at binisita siya nito sa kulungan. Nang makalabas si Hay ay nagkita ang dalawa upang magbanding sa dati nilang lugar na iniinuman. Mula sa bar ay dinala ni Hay si William sa kanyang workshop sa Gloucester Road. Sa paniniwalang maipapakita at imumungkahi itong imbensyon sa kanya. Walang kaalam-alam si William na iyon na ang magiging huling sandali niya at ang tinuturing niyang kaibigan ay siya ring tatapos sa kanyang buhay. Si William ang kauna-unahang biktima ni Hay na nilusaw niya ang katawan gamit ang asido. Ngayong ang katawan ni William ay wala na, ang tanging iisipin na lamang niya ay ang mga magulang ng kanyang biktima, si Donald at Amy Maxwell. Sinabi ni Hay sa mga magulang ni William na nagtago ito upang makaiwas sa pagpapalista sa pagkasundalo. Ang mag-asawa ay naniwala sa mga sinabi ni Hay dahil una pa lamang ay ayaw na ayaw ni William na sumali sa pagkasundalo at ito daw ay natatakot na tawagin upang magsilbi sa bayan. Pagkatapos noon ay kinuha ni Hay ang lahat ng pera sa bangko ni William at ang lahat ng pwede niyang makuha sa katawan nito ay ibinenta niya na rin. Ngunit ang pera na kanyang kinuha ay hindi magtatagal magpakailanman. Nang panahon na iyon, ang alay ng mga bansa
ay nanalo na laban sa Nazi Germany at ang gyera ay papatapos na. Napagtanto ni Hay na hahanapin ng mag-asawang Maxwan ang kanilang anak na si William dahil ito ay wala ng rason para magtago. Kasabay na rin noon, napapaubos na ang perang nalamas niya, ay nagkaroon ng maitim na balak sa ikalawang pagkakataon ang kriminal. Nang sumunod na mga linggo, bumili si Hay ng 30 galon ng sulfuric acid. Isa-isa niyang pinapunta ang mga magulang ni William sa kanyang workshop sa Gloucester Road at doon ay pinalo sa likod ng ulo ang mga ito hanggang mamatay. Nilagay niya ang mga katawan nito sa loob ng drum, pinwesto niya tulad ng ginawa niya sa kanilang anak at doon ay binuhusan niya ng sulfuric acid. Hanggang ang mga katawan ng mga ito ay tuluyan ng maging likido. At doon sa loob ng manhole ng kanyang workshop ay binuhos niya ang lahat ng laman ng drum. Pagkatapos mamatay ng mga Maxwan ay nagpunta siya sa solicitor's office, nagbihis ng magara at nagkunwaring anak ng mga ito. Nilamas niya ang mga asset ng pamilya. Malamang ang pakiramdam ni Hay noong mga oras na yon ay wala nang makakapigil sa kanya dahil sa walang katawan, walang magiging pruweba. Nang makuha niya ang pera ng mga Maxwan, ay bumili siya ng sasakyan at walang tigil siyang naglustay ng pera sa sugalan. Kalaunan, ang perang ninakaw nito ay unti-unti nang nauubos. Isang araw ay may nakita si Hay sa isang dyaryo na binibentang bahay. Sumulat siya sa may-ari na interesado siyang makita at kung magustuhan ay maaaring bilhin niya ito. Lahat ng galaw ni Hay ay kalkulado. Si Hay na napakagaling na oportunista ay sinubukang makipagkaibigan sa mga Henderson, ang may-ari ng bahay na binibenta sa dyaryo. Sinigurado ni Hay na unti-unti ay maintrigar ang kanyang presensya sa lipunan ng kanyang magiging susunod na mga biktima. Dahil mahilig ang mag-asawang Henderson sa musika, ipinakita nito ang galing niya sa musika, sa kanyang organ playing at sa piano playing. Ang musika ang naging tulay upang tuluyang mapasok ni Hay ang mundo ng mga Henderson. Si Archie and Rosalie Henderson ay mag-asawang socialite ng bayan. Mayaman at gustong-gustong palaging nasa party. Yan ang buhay na kinainggitan ni Hay, yan ang buhay na kanyang gusto. Dahil sa malaki na tiwala na mag-asawa sa kanya, kung minsan ay nadadala na niya ang alagang aso ng mga Henderson sa labas upang maglakad-lakad. Dahil dito, si Hay ay nakakalabas-pasok sa bahay ng mga Henderson. Ngunit iyon ay malaking cover-up lang ni Hay upang magkaroon at makahanap ng pagkakataon sa kanyang maitim na balak. Sa pagdating ni Hay sa kanilang buhay, ang mag-asawang Henderson ay malimit na mag-away. Ngunit ang lahat ay set up lang ni Hay upang kumuha ng lamat sa relasyon ng mag-asawa. Isang estratehiya ni Hay upang magkaroon siya ng excuse sa mga sumunod na araw para patayin ang mga ito. At dumating na nga ang araw na iyon. Inimbitan niya si Mr. Henderson sa isa pa niyang workshop sa Leopold Road, Crawley. Doon ay walang alinlangan nitong tinutok ang barel sa likod ng ulo nito at saka pinaputok sa malapitan. At doon ay bumagsak ang walang buhay na katawan ni Henderson sa sahig. Mula sa sahig ay hinila nito ang katawan hanggang sa loob ng drum at saka ito nilublob sa sulfuric acid. Pagkatapos noon ay sinundo niya ang asawa ni Henderson na si Rosalie. Sinabi niya dito na may sakit si Henderson at iyon daw ay emergency. Dinala niya ang babae sa parehong lugar at doon ay binaril din sa ulo at saka nito nilublob ang katawan sa sulfuric acid. Pagkatapos ay binuhos niya ang natitirang mga likido ng mag-asawa sa bakuran ng kanyang workshop. Sa interview kay Hay noong siya ay nahuli na, sinabi niya sa mga pulis na ang baril na ginamit niya sa pagpatay sa mga Henderson ay baril mismo na pagmamay-ari ng pamilya. Dahil si Hay ay labas-pasok sa bahay ng mga ito, ay hindi nila napansin na pati baril ay pinagkukuhanan ng kriminal. Matapos niyang patayin ang mga Henderson, ay nagpadala siya ng mga liham sa pamilya at kaibigan ng mga ito. At sinabi niya sa sulat na nangibang bansa ang mag-asawa. Muli ay inangkin ni Hay ang kanilang mga ari-arian at siya din ang nangulikta ng pera galing sa mga tenants ng dalawa.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang biktima ni Hay ay mayroong pamilya nag-aalala kung saan ang mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, ang kapatid ni Rosalie na si Arnold Borlin ay nakatanggap ng liham. Dito ay nakasaad na ang mag-asawa ay pumunta ng Afrika sapagkat ang asawa niya raw na si Archie ay gumawa ng illegal abortion at natatakot ang mga ito na makulong. Nakasaad din sa sulat na ang mag-asawa ay may pagkakautang na pera kay Hay na nagkakahalaga ng 2,500 euro na kung hindi niya mababayaran, ang bahay at kotse ay mapupunta kay Hay bilang kabayaran sa kanilang mga utang. Pero ang katotohanan, si Hay na magaling manggaya ng sulat kamay ni Rosalie ang totoong gumawa ng liham upang mapagtakpan ang pagpatay niya sa mag-asawa at makuha ang mga ari-arian ng mga ito. Dahil sa mga natanggap na liham ni Arnold na galing umano sa kapatid niyang si Rosalie, ay pumunta siya ng London upang mag-imbestiga. Ngunit ang kanyang suspesyon ay hindi kailanman napunta kay Hay. Masyadong matulungin, matalino at charming si Hay para pagsuspetsahan ni Arnold. Kalaunan ay tumigil na din ito sa paghahanap at tuluyan nang nilisan ang London. Ang pangyayaring yon ang nagpalakas lalo ng confidence ng kriminal na siya ay hindi kailanman mahuhuli ng mga pulis. Ngunit ng 1949, ang perang nilimas niya sa mga Henderson ay unti-unti nang nauubos at nagkakaroon na din siya ng mga utang at ang kanyang renta sa hotel na tinitirhan ay hindi pa nababayaran. Ngunit si Hay ay confident na makakahanap ulit ng solusyon sa problema nito sa pera. Karamihan sa mga kasama ni Hay sa hotel na tinitirhan niya ay matatanda na mayayamang babae. Ang isa sa mga residente doon ay ang mayamang balo na si Olive Durant Deacon. Binigyang pansin ni Hay ang babaeng balo at pinahanga niya ito. Lagi niyang niyayaya ang matanda upang maghapunan at doon niya marahil narinig ang mga negosyong gustong gawin ng babae. Doon ay sinabi ni Hay na interesado siyang maging parte ng negosyong gagawin nito. Kung kaya't inimbitan niya ang babae sa kanyang workshop sa Crawley upang matingnan niya ang mga materyales na pwede nilang gamitin sa business na kanyang itatayo. Kung kaya noong February 18 pagkatapos mananghalian, si Mrs. Deacon suot ang kanyang black Persian lamb coat ay sumakay sa motorcar ni Hay at magkasama silang pumunta sa workshop sa Crawley. Hindi na siya nakabalik ng gabing iyon at hindi na rin siya nakabalik kinabukasan. Dahil doon sa workshop ni Hay sa Crawley, walang awa siya nitong pinatay at nilublob ang katawan sa drum na puno ng sulfuric acid. Ang pagkawala ng mayamang matanda sa kanilang hotel ay nakakaalarma para sa ibang residente. Ang kaibigan ni Mrs. Deacon na si Lane ay nag-alala para sa babae dahil hindi daw nito gawain ang mawala ng biglaan. Si Hay na kunyaring nag-aalala na rin ay sumang-ayon dito. Makalipas ng ilang araw na walang nakakita sa babae, ay pumunta na ang kaibigan nito sa pulis kasama ang nagkukunyaring si Hay. Ang investigasyon ay nagbukas at ang taong naging suspect ay ang taong huling kasama nito bago ito mawala. Si Hay ay inusisa ng mga pulis at ang kanyang workshop sa Crawley ay hinanapan ng mga ebidensya. Sa sahig ay nakita ng mga pulis ang malalaking mga drum ng kemikal na walang laman. Sa isang briefcase, nakita ng mga pulis ang isang baril na may kasamang ammunition. Sa gilid ay nakita nila ang isang resibo ng damit na black Persian lamb coat, ang saktong damit na suot ni Mrs. Deacon bago ito mawala. Ang mga alahas ng babae ay na-recover din ng mga pulis sa isang jewelry shop at positibong kinilala ng mga tao doon na si Hay ang taong nagbenta ng mga alahas. Sa pagkakataong iyon ay mayroon ng direktang link kay Hay at sa nawawalang babae. Nang mapagtanto ni Hay na wala na siyang lusot sa mga kapulisan ay kusang loob nitong inamin at sinalaysay ang buong pangyayari. Arogante nitong sinabi sa mga pulis na kahit na siya ay umamin sa lahat ng pagpatay, siya ay hindi maaring hatulan ng kamatayan dahil ayon sa kanya, siya ay isang baliw. Nagpatuloy pa ito sa pagsabi na pagkatapos niyang patayin ang kanyang mga biktima, ay ginigilitan niya ang mga ito sa liig upang kunin ang dugo ng mga ito para inumin.
Sa kanyang trial ay maraming diskusyon ang nangyari kung si Hay nga ba ay totoong baliw. Ngunit sa huli, ang mga jury ay sumang-ayon na pinlano talaga ni Hay ang pagpatay. Sinira ang mga ebidensya at nilamas ang kayamanan ng kanyang mga biktima. Si John Hay ay napatunayang nagkasala ng murder at siya ay sinentensyahan ng kamatayan sa Wandsworth Prison sa London noong August 10, 1949. Si Hay ay binitay at ang kanyang katawan ay inilibing sa loob ng prison grounds. Maraming salamat sa pagtapos ng ating episode ngayon. Huwag pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Mag-ingat po tayong lahat.